Okay, basahin natin ulit ang aklat ng Pahayag chapter 3, verse 1 to 6. Isulat mo sa anghel na iglesia sa Sardis. Ito ang sinasabi na nagtataglay ng 7 Espiritu ng Diyos at ng 7 bituin. Nalalaman ko ang ginagawa mo, ipinapalagay kang buhay. Ngunit ang totoo'y ikaw ay patay. Kaya't gumising ka at pag-alabin mo ang katangiang nalalapi pa sa iyong buhay upang hindi ito tuluyang mamatay. Nakikita kong hindi pa ganap ang mga nagawa mo sa paningin ng aking Diyos. Kaya nga alalahanin mo ang mga bagay na iyong tinanggap at narinig. Isagawa mo ang mga iyon, pagsisihan mo talikuran ng iyong mga kasamaan. Kung hindi ka magigising, pupunta ako diyan at nagaya ng isang magnanakaw. At hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating. Ngunit may ilan sa inyo diyan na sa Sardis na nag-ingat na mapanatiling malinis ang kanilang damit. Kaya't kasabay ko sila maglalakad na nakasuot ng puting sapagkat sila'y karapat-dapat. Ang magtatagumpay ay magdaramit ng puti at hindi ko kinakailangan alisin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Kikilalanin ko siya sa harapan ng aking ama at ng kanyang mga anghel. Ang lahat na may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Amen. Amen. Sabihin natin sa ating mga kapatid, ang may pandinig ay makinig. Amen. So, batay sa binasa natin sa aklat ng Pahayag, chapter 3, verse 1 to 6. Sa English, Revelation, chapter 3, verse 1 to 6. Yung title ng ating preaching ngayon, Gumising ka, pag-alabin mo ang mga nalalabi pa sa iyong buhay. Amen. Last week, naiano natin yung Revelation chapter 2. Ngayon, Revelation chapter 3 naman tayo. So mga kapatid, kung tatanungin ko kayo, gaano ninyo kakilala yung Diyos na sinasamba nyo ngayon? Gaano ninyo kakilala ang ating Panginoon? Ganap nyo ba siyang nararanasan sa inyong buhay? Ganap nyo bang nararamdaman tuwing kayo'y tatawag sa pangalan niya? So gaano nyo kakilala ang ating Panginoon na masasabi na, kilala ko si Lord. Nananampalataya ako sa Kanya. Kapatid, paano kayo nagiging satisfied sa inyong pananampalataya? Sa paanong paraan ninyo masasabi, satisfied na ako sa ganitong pananampalataya? Kilala ko na si Lord sa buhay ko. Basta, alam ko ang Kanyang pangalan. So, masasabi ba natin kilala natin si Lord dahil may pagpapala tayong natatanggap? Masasabi ba natin dahil tayo tinutugon ni Lord sa ating mga panalangin? So, yun ba'y basihan para masabi natin kilala natin si Lord sa buhay natin? Yung mga pagpapala ba'y basihan? Malakas ako kay Lord. Dinidinig niya ang aking panalangin. Kilala ko kasi siya eh. Nasa ministry ako eh. Kaya tinutugon ako ni Lord. Nagsisimba ako eh. Kaya kilala ko si Lord. So yun ba'y mga basihan para sa atin na satisfied na pa tayo para masabi natin kilala ko ang ating Panginoon? Pero ang ating Panginoon, kilala niya ba tayo? Natural, kilala tayo ng ating Panginoon. Pero ang Panginoon, gaano natin siya kakilala sa buhay natin? So kapatid, gaano mo kakilala ang Panginoon? Ano yung mapapatotoo mo patungkol sa Panginoon? Si Lord, sigurado maraming mapapatotoo patungkol sa atin. Una sa lahat, kasalanan. Gaano kalaki ang kasalanan na meron tayo? Alam ni Lord ang lahat ng bagay. Mula sa sinapupunan pa lang, alam na ni Lord dahil si Lord ang lumikha sa atin. So, tayo, mga nilikha ng Diyos, gaano natin kakilala ang Panginoon? Marami sa mga mananampalataya, nagsisimba lang, pero hindi nakakapagbasa ng Biblia. Nagsisimba lang, pero walang bit-bit na Bible. Hindi makakalimutan ng cellphone, pero ang Bible nakakalimutan. So, gaano natin kakilala ang ating Panginoon sa buhay natin? Madalas, ang mga tao, kilala lang nila ang Panginoon sa kanyang pangalan. Pero, mas madalas na kinikilala ng mga tao ang Panginoon sa pangalang, ang Diyos ay pagpapala. Di ba? Madalas ang tao kilala ang Diyos ng pagpapala. Madalas alam natin yan. Alam natin na ang Diyos ay pagpapala. Pero, yan ang dahilan kung bakit marami mga Kristiyano yung bumabagsak sa pananampalataya. Dahil alam lang nila na ang Diyos ay pagpapala. Ganoon yung pagkakakilala nila sa ating Diyos. Marami mga mananampalataya ang bumabagsak
Maraming mga mananampalataya na lalamig sa pananampalataya dahil mataas yung expectation nila sa Diyos. Napakataas ng expectation na iniisip nila patungkol sa Diyos. Iniisip nila na lahat ng kanilang kahilingan ay ibibigay. Kasi nga, kilala nila ang Diyos ng pagpapala. Iniisip nila lahat ng gusto nila ay maibibigay ng Diyos. So, ang laki ng expectation ng mga tao patungkol sa Diyos. Basta ang alam ko ay Diyos siya ng pagpapala. Ibibigay niya lahat ng gusto ko. Ibibigay niya lahat ng nais ko. Lahat ng hinihiling ko. Ganun ba ang Diyos sa inyong pagkakakilala? Kaya nga, sa oras ng pagsubok, anong nangyayari sa mga taong napakataas na expectation mula sa ating Panginoon? Hindi mo ako naririnig, Lord, sa aking mga panalangin. Kasi nga, ang laki ng expectation nila na sa pananalangin nila, ibibigay ni Lord yung mga bagay na gusto nila. Tapos sabihin nila, Lord, bakit hindi mo ako naririnig sa aking mga dasal? Hindi mo ba nakikita yung mga bagay na pinagdaraanan ko ngayon? Lord, hindi mo ba ako nauunawaan sa mga sitwasyon na meron ako ngayon? Lord, bakit ganito ang binibigay mo pagsubok sa akin? Puro complain tayo sa harapan ng Panginoon. Kasi nga, ang laki ng expectation natin sa ating Panginoon. Pagkakakilala natin sa ating Panginoon, puro pagpapala. Pagpapala lang ang nasa isipan natin sa harapan ng ating Panginoon. Gaano kalalim ang relasyon mo sa ating Panginoon para mas masabi mo na kilala mo na ang Panginoon. Pero marami sa mga mananampalataya, ang expectation nila ay napakataas. Kapag hindi sila tinugon ng Panginoon, ano mangyayari sa Kanya? Lagapak mula sa baba. Kasi nga, hindi ibinigay ng Panginoon ang Kanyang kahilingan. Kasi ang taas ng expectation mo eh. Pero si Lord hindi ganyan ang expectation niya. Ang Panginoon ay mapagpakumbaba. So dapat tayong lahat ay maging mapagpakumbaba. Sa bawat paghiling natin sa Panginoon, isipin natin, yan ba'y makakabuti para sa atin? O yan ba'y kagustuhan lang natin? Pero si Lord, alam niya kung ano mas mabuti para sa atin. Kaya nga hindi binibigay ni Lord yung mga bagay na gusto natin kasi nga alam niya, mapapalayo ka sa pananampalataya. Kaya nga yung mga tao, lumalayo sila sa pananampalataya kasi ang gusto lang nila ay gusto lang nila. Pero kung sila magkakasundo sa Panginoon, kung ang gusto ng Panginoon ay kalooban niya na ibigay sa iyo, ibibigay sa iyo ng Panginoon. Kahit hilingin mo pa yan ngayon, maya-maya may katugunan niya si Lord. Kung kalooban ni Lord. Pero kung hindi kalooban ni Lord, ano mangyayari sa iyo? Magtatampo ka. Magrereklamo ka na. Isisisi mo na lahat sa Diyos. Hindi ka pinapakinggan ni Lord. Lahat na isisisi mo na kay Lord. Kasi nga ang taas ng expectation natin sa Panginoon. Pero, hindi natin alam kung ano nga bang kalooban ng ating Panginoon. Kasi nga, nakatuon tayo lagi sa mga pagpapala ng Diyos. Hindi niyo ba alam na sinasabi ng ating Panginoon na ibibigay niya lahat na mas mabuti para sa atin? Sabi niya yun, mas mabuti para sa atin. Hindi niya ibibigay yung ikasasama natin. Pero dito, hindi ko ibinababa ang Panginoon na hindi niya kayang ibigay lahat ng gusto niyo. Hindi ko kine-question yung kakayahan ng Diyos. Kundi, sinasabi ng Panginoon, mga anak, talaga bang kilala niyo ako? Talaga bang nauunawaan niyo ba yung nais ko para sa inyo? Ganap ba yung pagkakakilala niyo sa akin? O yung pangunawa niyo lang sa akin ay Diyos ng pagpapala. Pero, ang Panginoon, anong tingin niya sa atin? Anong sabi ng Revelation sa binasa natin? Nakikita kong hindi pa ganap ang mga nagawa mo sa paningin ng aking Diyos. Pero tayo, Lord, naglingkod na ako eh. Lord, nagsimba na ako eh. Lord, ginawa ko na lahat. Pero anong sabi ni Lord? Nakikita kong hindi pa ganap ang mga nagawa mo sa paningin ng aking Diyos. Kaya nga alalahanin mo yung mga bagay na iyong tinanggap at narinig. Isagawa mo ang mga iyon. Anong gusto ng Panginoon? Pagsisihan mo talikuran ang iyong mga kasalanan. Yun ang kulang. May kulang pa, sabi ni Lord. Hindi pa sapat yung ginagawa mo, may kulang pa. Meron pang kulang, anak.
isang bagay na nakakalimutan mo. Pagsisihan mo, talikuran ang iyong mga kasalanan. Kahit na magsimba tayo na magsimba, kahit na gumawa tayo ng ministry, kahit na magbigay tayo ng offering, ng tithes, lahat ng yan, ibigay, kahit buong buhay mo, ibigay mo sa Panginoon. Pero ano sabi ni Lord? Hindi pa ganap yung ginagawa mo sa harapan ng aking Ama. May kulang pa. Pagsisihan mo muna at talikdan ang iyong mga kasalanan. Yun ang kulang. So napakahirap ng pamumuhay Kristiyano. Kala lang nila, magsimba lang na magsimba. Okay na, makakapunta na ako ng langit. Kala lang nila, ganoon. Nagsimba na ako, mamaya, babalik na ako sa salibutan. Let's go. Magpakasaya tayo sa salibutan. Pero si Lord, paalala niya sa atin, kulang pa anak. Kahit na ibigay mo sa akin lahat ng kayamanan mo. Mayaman ako, pero ang kulang para sa iyo ay pagsisihan mo, talikdan ng iyong mga kasalanan. So yun ang gusto ng Panginoon para sa atin. Sabi niya, kung hindi ka gigising, pupunta ako diyan gaya ng isang magnanakaw. At hindi mo nalalaman ang oras ng aking pagdating. Anak, hindi pa ganap. Hindi pa ganap ang mga nagawa mo sa paningin ng aking Ama. May kulang pa na hindi mo ginagawa, yung pagsisisi talaga. Hindi pa ganap na ikaw ay sa mananampalataya. Hindi ganap. Hindi ganap. Hindi ganap na ikaw ay nasa ministry lang. Hindi ganap na ikaw ay nagsisimba lang. Hindi ganap na ikaw ay nagbibigay lang. Hindi ganap na nagsisimba lang tayo. Pero ang pinakaganap sa harapan ng Panginoon, yung nagsisisi tayo at tumatalikod sa kasalanan. Yun ang ganap sa harapan ng ating Panginoon. Kaya huwag tayo mag-focus sa biyaya lang ng ating Panginoon. Naglilingkod tayo, nakapokus tayo sa biyaya. Pero si Lord, nakapokus siya kung paano ka magsisi sa iyong mga kasalanan. Kasi nga, doon papasok yung biyaya ng ating Panginoon. Hindi papasok yung biyaya hanggat hindi ka nagsisisi sa kasalanan. So paano papasok yung biyaya na yan kung napakataas mo sa harapan ng Diyos? Ang Diyos ang nagbibigay ng pagpapala. Kung kinikilala mo na ang Diyos ay Diyos ng pagpapala, dapat magpakumbaba ka. Kaya nga ang Diyos, sinasabi niya sa atin, anak, magsisi ka muna. Hindi ako basta nagbibigay ng lahat ng gantimpala para sa iyo. Hindi ganap yung mga ginagawa mo. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, unahin muna natin siya. At nang sa gayon, tayo'y pagpalain ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, isipin natin mabuti, ano na ba yung sitwasyon natin sa harapan ng ating Panginoon? Minsan kasi, nadadaya tayo ng mga pagpapala sa buhay natin. Kala natin, dahil sa mga pagpapala na iyan, nasa panig tayo ng ating Panginoon. Kala natin, dahil pinagpapala tayo ng ating Panginoon, dahil napakaraming blessing sa buhay natin, sapat na ito para makita ng Panginoon na talagang ganap tayo mananampalataya. Pero hindi nyo alam na yung mga bagay na pagpapala na yan ay binubulag din tayo. Hindi nyo ba alam mga pagpapala ay binubulag din ng tao? Sa paanong paraan? Madalas sa mga tao dahil sa biyaya na natatanggap nila, hindi na nila nakikita yung kasalanan na meron sila. Kapag ang isang mayaman, nasa kanya na lahat ng isang bagay, ano pang hihilingin niya sa Diyos? Kapag nasa kanya na lahat, sasakyan, mamahaling sasakyan, malalaking bahay, kumpleto na lahat sa kanya, ano pang hihilingin niya sa buhay niya? Pero ano sabi ni Lord? Hindi pa ganap. May kulang. Yung pagsisisi. Kaya lang, once na kayo'y nag-focus sa biyaya, once na nasa inyo na lahat ng mga pagpapalang yan, ano pang hihilingin niyo sa Panginoon? Ano pang hihilingin ninyo sa Panginoon? Dahil sa mga biyaya na yan, hindi nyo makikita yung sarili nyo na makasalanan. Hindi nyo makikita yung mga kasalanan na meron kayo. Kaya nga ano sabi ng Panginoon, mas mahirap pa sa mayaman ang makapasok sa karinang langit. Napakahirap para sa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng langit. Kasi nga, ano sabi niya, mas madali pang dumaan ng kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman na mapabilang sa kaharian ng Diyos.
Paano pa kayo tatawag sa Diyos kung lahat ay nasa inyo na? Ano pang itatawag nyo sa Panginoon? Paano iisipin? Wala na kayong problema. Hindi katulad ng mga tao na naglilingkod sa Panginoon na punong-puno ng pagsubok. Punong-puno sila ng pagsubok sa buhay nila. Napakarami nila mga problema. Pero tumatawag sila sa Panginoon. The more na dumaranas silang pagsubok, the more na lumalapit sila sa Panginoon. The more na dumarami ang mga pagsubok, sumasagana ang biyaya ng Diyos. Pero para sa isang mayaman, para sa tao na punong-puno ng biyaya sa buhay niya, ano pang oras niya para manalangin? Magpapakasasa na lang siya sa kanyang kayamanan, sasabihin, Lord, thank you sa biyaya. Asan dun yung pagsisisi? Wala. Kasi hindi mo na mararamdaman sa puso mo yung iisipin mo, Lord, ano kayang mali? Ano kayang kasalanan na nagawa ko? Bakit dumaranas ako ng pagsubok na ganito? Bakit baka pinapalo ako ng Panginoon sa mga kasalanan na meron ako? Pero kung punong-puno tayo ng biyaya, Lord, thank you. Ganun lang ang masasabi natin sa Panginoon. Lord, pagpalain niyo pa ako ng sobra-sobra. Pero para sa mga tao na dumaranas ng mga pagsubok, sila yung mga tao na itinataas nila ang Panginoon. Sa kabila ng mga pagsubok sa buhay nila, patuloy pa rin sila naglilingkod sa Panginoon. Sa mga tao na iyon, itinataas nila ang Panginoon. Pero yung mga tao na punong-puno ng biyaya, ng mga tao na naghahangad ng pagpapala sa buhay nila, anong itinataas nila? Achievement nila sa buhay. Mga bagay na achievement sa buhay nila. Asa ng pagtataas sa Panginoon. Itinataas nila yung mga pagpapala nila sa buhay nila. Minsan pa nga makikita mo kung anong biyaya sa buhay nila, makikita mo post ng post sa mga pagpapala. Pero iisipin mo, yun ba'y pagpapakita ng pagpapasalamat sa Panginoon? Hindi. Ipinagmamalaki nila ang mga pagpapala sa buhay nila. Pero bakit hindi nyo maipagmalaki mga problema ninyo? Sa kabila ng problema na meron kami, nandito ang Panginoon, hindi ako iniwan. Amen. Yun dapat ang mga bagay na ipagmalaki natin. Pero yung mga tao sa salibutan, puro biyaya ang nasa isipan. Kaya nga, once na hindi nila natanggap ang pagpapala na hinihiling nila sa Panginoon, ano mangyayari sa kanila? Nagapak sila. Wala na silang pananampalataya. Kasi nga, umaasa lang sila sa biyaya ng Panginoon. Pero kung umaasa kayo sa tunay na biyaya ng Panginoon, ano yun? Buhay na walang hanggan. Doon, magtitiwala kayo sa Panginoon. Ano man ang danasin nyo sa buhay na ito, isipin nyo, maiksi lang buhay. Wala dito ang tunay na buhay, nandun ang pangako ng Panginoon sa langit. Doon yung hangarin ko na buhay na walang hanggan, hindi dito sa lupa. Pero kung dito ang hinahangad ninyo, sabi ng Panginoon, dito, sama-sama kayo, mapapasama kayo sa pagkawasak sa huling araw. So huwag nating naisin yung mga bagay sa mundong ito. Ang naisin natin yung mas mapalapit tayo sa Panginoon, lalong-lalo na kayo malapit ang dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga mga kapatid, isipin natin kung ano nga bang estado natin sa harapan ng ating Panginoon. Kilala na ba natin ng sapat ang Panginoon? O hindi pa ganap yung pagkakakilala natin ating Panginoon? O kilala lang natin siya sa mga pagpapala sa buhay natin? Katulad na lamang ng kwento ni Job. Si Job ay sa kabila ng matinding paghihirap niya, sa kabila ng matinding mga pagsubok sa buhay niya, hindi siya natinag sa mga pagsubok na meron siya. Nagpupuri pa rin siya sa Panginoon. Sa kabila ng matinding mga pagsubok na ibinigay sa kanya, sino ang natinag sa kanila? Yung asawa ni Job. Natinag yung asawa ni Job. Imbis na si Job. Ano sabi ng kanyang asawa? Sinabi sa kanya ng asawa, mananatili ka pa bang matuwid? Sumpain mo na ang Diyos at nang mamatay ka na. Kasi nga, sa kabila ng mga pagsubok nila, nakita ng kanyang asawa, Lord, ba't ganito? Naglilingkod naman kami. Lord, sinasamba ka naman namin. Lord, sa kabila ng mga pananampalataya na meron kami, ganito ang ibibigay mo? Ano sabi ng kanyang asawa? Sige na, Job, sumpain mo na ang Diyos. Andun yung regret. Kasi nga, ang taas na niya. Sobrang dami ng mga pagpapala nila sa buhay nila. Napakayaman ni Job, lahat nasa kanya na. Maraming kawan, maraming mga anak, lahat nasa kanya na. Pero inalis sa kanya lahat. So anong sabi ng kanyang asawa? Sumpain mo na ang Diyos.
Nagsisisi siya dahil nawala lahat ng kayamanan niya. Dahil nakatuon yung asawa niya doon sa mga pagpapala. Pero si Job, saan nakatuon? Sa Diyos pa rin. Nakatuon pa rin siya sa Diyos, hindi sa mga kayamanan na meron siya. So anong sabi ni Job? Hindi mo naiintindihan ang iyong sinasabi. Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan tayo ng pagdurusa sa kabila ng yun? Hindi ba natin tatanggapin na bigyan tayo ni Lord ng pagdurusa? Puro pagpapala lang bang iisipin natin sa harapan ng ating Panginoon? Kaya nga si Job, hindi siya nagsalita ng laban sa Diyos. Kasi nga nakatuon si Job sa ating Panginoon. Hindi sa mga pagpapala na meron siya. Kaya nga kahit natanggalin pa lahat ng biyaya sa buhay niya, wala siyang regret. Wala siyang sama ng loob sa Panginoon. Kasi nga ang tuon niya sa Panginoon mismo. Tayo, sa pananalangin natin, kung tuon natin sa biyaya lang, dahil hindi tayo tinutugon ng Panginoon, tatalikod na tayo sa pananampalataya. Kasi nga ang tuon lang natin ay sa biyaya. Pero kung tuon natin ay sa Panginoon, ibigay man niya ng Panginoon o hindi, matatag pa rin tayong nakatayo sa pananampalataya. Kasi nga sa ating Panginoon tayo nakatuon. Kaya nga, pero sa kabila ng pagiging matuwid ni Job, pumasok pa rin yung pagiging mataas. Kahit na sinabi dito na si Job ay siyang mapagpakumbaba, pumasok pa rin siya sa time na siya'y nagmataas. Sa paanong paraan? Noong time na hindi na niya kaya yung mga pagsubok sa buhay niya. Si Job kasi, isang taong matuwid. Si Job, ginagawa niya lahat. Naghahandog siya ng handog para sa kasalanan. Handog para sa kasalanan ng kanyang mga anak. Lahat ginagawa niyang pagsamba para hindi siya makitaan ng kasamaan sa harapan ng Diyos. Ganun ang ginagawa ni Job. Pero, dahil alam niya na siya'y taong matuwid, pinagtanggol niya ang sarili niya. Isa akong taong matuwid, Lord. Hindi karapat-dapat na parusahan ng ganito. Madalas ganyan tayo, di ba? Bilang mga mananampalataya, kapag pumasok na tayo sa pananampalataya, Lord, hindi karapat-dapat. Hindi ako karapat-dapat na parusahan ng ganito. Hindi ako karapat-dapat na dumanas ng mga pagsubok na ganito. Isa akong taong matuwid na naglilingkod sa iyo na nasa ministry ako. Madalas ganun tayo. Kaya mga kapatid, tayo katulad ni Job. Pag nasa point na tayo ng mga matinding pagsubok na hindi na natin kaya, diyan na pumapasok yung pride. Yung pride natin sa harapan ng Panginoon, Lord, naglingkod naman ako sa iyo, di ba? Pero bakit dinaranas ko itong ganitong buhay? Sinusumbatan natin ang ating Panginoon. Sinusumbatan natin ang Panginoon sa mga bagay na meron tayo. Sa mga bagay na nagawa natin. Lord, nagpakahirap ako. Tumbasan mo itong mga bagay na pinaghirapan ko. Diba ganun tayo? Pag nasa problema na tayo, Lord, di mo ba ako naiintindihan sa nararamdaman ko ngayon? Lord, naglingkod naman ako sa iyo. Ba't di mo ako tugunin sa aking mga kahilingan? Pero ano sabi ni Lord? Anak, hindi pa ganap ang mga nagawa mo sa paningin ng aking Diyos. May kulang pa na hindi mo ginagawa yung magsisikat talikdan ng iyong mga kasalanan. So sa buhay natin bilang mga mananampalataya, gaya ni Job, naniniwala siya na hindi siya dapat patawan ng gayong kabigat na parusa. Sapagkat buo yung paniniwala ni Job. Buo yung paniniwala na siya isang taong matuwid. Hindi niya naunawaan kung bakit binibigyan siya ng Panginoon ng ganong klaseng mga pagsubok. Hindi dahil matuwid ka. Hindi dahil matuwid ka kung bakit dumaranas ka ng ganiyang mga pagsubok. Sinusubukan ka lang sa pananampalataya. Sinusubok lang ng Panginoon kung gaano ka katatag sa pananampalataya, sa mga pagsubok na dumarating sa iyong buhay. Kaya huwag mong isampal sa Panginoon, Lord, may ministry ako. Lord, ginawa ko na lahat. Huwag mong isampal sa Panginoon, Lord, matuwid akong tao. Anong sasabihin lang sa iyo ng Panginoon? Anak, hindi pa ganap. Hindi pa ganap yung mga nagawa mo sa harapan ng Diyos. Hindi pa ganap sa harapan ng Panginoon, hindi pa tayo lahat ganap. Walang ganap sa harapan ng Panginoon. Lahat tayo'y makasalanan.
Kaya nga't buong tapang niyang hinamon ng Diyos. Kasi nga gusto niyang maipakita, Lord, matuwid ako. Wala akong kasalanan. Ikaw na nagsabi, matuwid ako. Kaya matuwid ako. Ganun ang paniniwala ni Job. So sa hangad niya na ituring siya ng Diyos na walang kasalanan. Ipinaglaban niya ang kanyang sarili. Pero anong sagot ng Diyos sa kanya? Anong sabi niya sa Job 38? Sino kang mag-aalinlangan sa aking kaalaman? Lalo lamang lumilitaw ang iyong kamangmangan. Tumayo ka riyan at magpakalalaki. Tugon niya, tanong ko, sagutin ay magsabi. Nasaan ka nung likhain ko ang mundo? Yun ang sabi ng Diyos. Job, nasaan ka nung likhain ko ang mundo? Kung talagang may alam ka, lahat ay sabihin mo. Sino ang nagpasya tungkol sa lawak nito? Sino ang sumukat? Alam mo ba ito? Sino ang may hawak ng mga haliging mundo? Sino ang naglagay ng mga panulukang bato? Sa chapter 40, ako pa ba ang nais mong palabasing masama? Sabi ng Diyos kay Job. Ako pa ba ang nais mong palabasing masama ngayon? Job, upang iyong palitawin na ikaw ay siyang tama. So sa harapan ng Panginoon, sinasabi ni Job, Lord, matuwid ako. Pero ano sabi ng Diyos? Job, ako pa ngayon ang masama? At ikaw ngayon ay yung tama? Nagkabaliktad. Sa sobrang pride ni Job, wala akong kasalanan. Isa akong tao matuwid na ginagawa ko lahat ng bagay na gusto mo, Lord. Hindi mo ako dapat parusahan ng ganito ng mga pagsubok. Hindi ako karapat-dapat na tumanggap ng mga pagsubok. Ganon yung pride ni Job. So, tinig mo ba'y dumadagongdong, sabi ni Lord? Katulad ng kulog. Kung gayon, balutin mo ang iyong sarili ng dangal at kadakilaan. Magbihis ka muna ng kaluwalhatian at ng kaningningan. Sabi ng Diyos, kung yan ay magagawa mo, maniniwala ako sa iyo na kaya mong magtagumpay sa sarili mong kakayahan. Ibig sabihin ng Diyos, kung magagawa mo, balutin mo yung sarili mo ng kaluwalhatian, maniniwala na ako na mas higit ka pa sa akin. Bilang Diyos. Tayo. Reklamo tayo ng reklamo sa mga problema na meron tayo. Sige anak, balutin mo nga ng kaluwalhatian ng iyong sarili. Kapag nagawa mo yan, maniniwala na ako, hindi mo na ako kailangan sa buhay mo. Kasi kaya mo nang gawin ang lahat. Kaya mo na magtagumpay sa buhay mo. Kaya nga tayo tumatawag sa Panginoon kasi kailangan natin si Lord sa buhay natin. Amen. Kaya tayo tumatawag sa Panginoon. Pero, sabi ni Lord, anak, pagsisi ka muna sa akin. Kasi gusto ni Lord, baguhin tayo sa buhay natin. Kaya mga kapatid, nais ni Lord na tayo magsisi tumalikod sa kasalanan. Tanungin natin sarili natin, may kakayahan ba tayo tulad ng Diyos? Wala. Kaya ba nating higitan ang ginawa ng Diyos? Wala. Masigit pa ba yung kaluwalhatian natin sa Diyos? Wala. Upang masabi natin, Lord, makakapunta na ako ng langit. Dahil matuwid ako. Kaya ba ng tao na makapunta ng langit na hindi kailangan ng Diyos? Hindi kaya. Hindi kaya ng tao na makapunta ng langit. Kaya nga sabi ni Lord, kung yan ay magagawa mo, sabi ng Diyos, maniniwala ako sa iyo na kaya mong magtagumpay sa sarili mong kakayahan. Kung kaya natin gawin lahat ng yun, maniniwala ang Diyos na makakapunta tayo ng langit na walang tulong ni Lord sa buhay natin. So tayo na lang may pagmamalaki, Lord, ang kaya ko lang, ministry lang. Pero ano sabi ni Lord? Kahit nga yung ministry mo, Holy Spirit pa rin kumikilos eh. Hindi pa rin naman ikaw eh. Ako pa rin naman ang kumikilos. O anong may pagmamalaki natin sa harapan ng Panginoon? Wala. Lahat wala sa harapan ng Panginoon. Wala tayong may pagmamalaki. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, kung kaya mo, maniniwala na ako sa iyo, kaya mo pumunta ng langit na mag-isa.
Kung kaya mo, maniniwala ako sa iyo. Pero dahil hindi natin kaya, kahit na ang kasalanan na meron tayo, hindi natin kayang linisin. Kaya nga, lumalapit na sa atin ang ating Panginoon. Anak, lumapit ka sa akin para linisin na kita sa iyong mga kasalanan. Dahil yan ang kulang sa iyo. Yung mapatawad ka sa iyong mga kasalanan. Alam ko, naglilingkod ka sa akin. Alam kong ibinibigay mo lahat. Pero may kulang para sa iyo. Yung linisin kita sa kasalanan. Makakapunta ka ba sa langit gamit ang ministry? Hindi. Makakapunta ka ba sa langit na gamit yung pag-offering ng tithes? Hindi. Makakapunta ka lang ng langit kung ikaw ay magsisisi sa kasalanan. Amen. At patatawarin ka ng Panginoon. Yun yung foundation ng Panginoon para sa atin. Yung linisin tayo habang nabubuhay. Yung patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Nang sa gayon, makakapunta na tayo ng langit. Alam niyo, patutuko sa inyo. Bilang isang mangangaral ng salita ng Diyos, nung makapunta ako ng langit, nakapunta na ako ng langit. Saan ako nakapunta? Sa paghuhukom. Nandun ako sa harapan ng paghuhukom ng Diyos. Ano sabi ni Lord? Sa anghel, buksan mo yung aklat ng buhay. Ang sabi ng Diyos, tignan mo kung nandyan ang kanyang pangalan. Ano sabi ng anghel? Panginoon, wala dito ang pangalan niya. Nagulat ako. Lord, naglingkod naman ako sa iyo Lord, nangaral ako ng salita mo. Ginawa ko lahat, ba't wala dyan ang pangalan ko, Lord? Bakit wala, Lord? Alam niyo sa harapan ng trono ng Panginoon, doon, umiyak ako ng umiyak na parang isang bata. Lord, papasukin mo ako sa karin ng langit. Lord, ginawa ko lahat. Ginawa ko lahat. Nag-share ako ng gospel. Bakit wala dyan ang pangalan ko, Lord? Pagsisihan mo muna ang lahat ng iyong mga kasalanan. Anak, magpakumbaba ka para makapasok ka sa kaharian ng langit. Anak, hindi pa sapat na ikaw ay magsisi sa iyong mga kasalanan. Anak, hindi pa sapat yung ministry na meron ka. Kulang pa dapat ang pagsisihan ng iyong mga kasalanan. Ibabalik kita sa mundo para pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan. Hindi lahat binibigyan ng pagkakataon makabalik ng mundo. Hindi lahat binibigyan ng tsansa ng Panginoon. Nabigyan ka ng pagkakataon na magsisi pa sa kasalanan. Once na namatay ka na, nandun na sa oras na huhukom ka. Hahatulan ka ng Panginoon papunta ng impyerno. Paano kung hindi bigyan ng Panginoon? Paano kung hindi ka pa bigyan ng Panginoon na second chance? Mapalad na ako kasi nga binigyan pa ako ng second chance ni Lord na pagsisihan ng kasalanan. Pero paano kung kayo? Dumating kayo sa point na hindi na kayo bigyan ng chance ng Panginoon. Mapupunta kayo ng impyerno. Kahit nga ako naglingkod na sa Panginoon. Ibinigay ko na sa Kanya lahat. Kompletong tithes. Walang kulang, walang sobra. Offering lahat, paglilingkod, mission. Pero hindi sapat sa Panginoon. Kulang, sabi ni Lord. Pagsisihan mo muna ang iyong mga kasalanan. Paano pa kaya yung mga walang pananampalataya? Paano pa kaya yung hindi nagmi-ministry? Paano pa kaya yung mga hindi nagbibigay? Paano pa kaya sila sa harapan ng Panginoon? Kung ako, binigay ko na lahat para sa pansarili kong kaalaman. Pero hindi pa rin sumapat sa Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, repentance. Repentance ang gusto ng Panginoon. Kaya nga si Lord, nahabag sa akin. Pinabalik ako dito para lang sabihin sa inyo, dapat ninyong pagsisihan ang inyong mga kasalanan. Nang sa gayon makapunta kayo ng langit. Hindi madali makapunta ng langit. Hindi pinagtatrabahuan ang pagpunta ng langit. Hindi tayo para kumita ng pera para makapunta ng langit. Hindi ganoon. Dahil ito'y sa habag ng Diyos para sa atin. Ito'y dahil sa habag at pagmamahal ng Diyos para sa atin. At especially yung pagpapatawad niya sa ating mga kasalanan. Kaya mga anak, sabi niya, hindi pa ganap ang nagawa mo sa paningin ng Diyos. May kulang pa na hindi mo nagagawa ang magsisik at magtalikod sa iyong mga kasalanan. Kaya nga, nung si Job ay ma-realize niya na siya'y nagkasala, nagsisi siya. Pinagsisihan niya ang kanyang mga pagkakasala.
Gaya ni Job, naniniwala tayo na tayo isang taong matuwid na hindi dapat patawan ng ganung klaseng kabigat ng mga parusa. Kaya si Job, buong tapang na ipinaglaban ng ganung bagay. Pero, nung na-realize ni Job, anong sabi niya? Ako po ba'y nais mong palabasin? Sabi niya. Ang Diyos sinabi sa kanya, ako ba'y nais mong palabasin na masama? So, nagkakabaliktad yung sitwasyon na meron tayo. Every time na dumaharanas tayo ng problema, every time na nagko-complain tayo sa Panginoon, ibinabaliktad natin ang sitwasyon. Ang Diyos ba'y magpapakumbaba sa atin? Tayo. Minsan hindi natin alam kung bakit dumaranas tayo ng mga pagsubok dahil mismo sa atin. Minsan pinapalo tayo ni Lord sa buhay natin. Ginigising tayo, anak, gumising ka na. Kailan ka gigising? Hanggat kailan ka magmamatigas sa harapan ko? Hanggang kailan mo pagsisisihan ang iyong mga kasalanan? Ang Panginoon, binibigyan tayo ng pagkakataon ng pagsisihan ang ating mga kasalanan. Kaya nga, sabi ng Biblia, kung pinagmamalaki natin na wala tayong kasalanan, anong sinasabi ng Biblia? Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So, anong ipagmamalaki natin sa harapan ng Panginoon? Ministry? Hindi. Lahat ng yan, wala tayong kayang ipagmalaki sa harapan ng Panginoon. Kasi lahat tayo isang makasalanan. Kaya nga, nung marinig ni Job ang lahat ng sinabi ng Diyos, ibinigay ng Diyos yung pagkakataon para sa kanya. Sige Job, magsalita ka sa akin. Magsalita ka. Anong sabi ni Job? Sino ako nangahas na kayo'y pag-alinlangan? Gayong ako'y na may walang nalalaman. Nagsasalita ako ng mga bagay na hindi ko naunawaan, ng mga hiwagang di abot ng aking isipan. Kaya ako ngayon, Lord, ay nagsisisi. Ikinahiya lahat ng sinabi. Sa alabok at abo, ako ay nakaupo. So nung ma-realize ni Job na siya'y makasalanan, ayan lang naman ang gusto kong pa-realize sa iyo, anak. Na kahit gaano ka pa katuwid, ma-realize mo sa sarili mo na lahat ng tao ay makasalanan. Walang nakaabot ng kaluwalhatian ng Diyos. Yan lang naman ang gusto ko. Ma-realize mo sa sarili mo na ikaw ay isang makasalanan. Kaya nga nung na-realize ni Job, buong sisi siyang nagsalita. Lord, ako'y nagsisisi na sa lahat ng mga sinabi ko, sa mga pagmamataas ko sa iyo. Ngayon ako'y nandito na, nakaupo na sa lupa. So nagpakumbaba na si Job. So ano naging resulta? Doble yung biyaya na ibinigay sa kanya ng Diyos. Doble yung mga pagpapala na ipinagkalob sa kanya. Kapatid, bakit nga ba tayo binibigyan ng Panginoon ng mga pagsubok? Kasi nga ginigising tayo ng Panginoon. Ginigising niya tayo sa mga bagay na hinahangad natin sa salibutang ito. Kaya nga alalahanin mo yung mga bagay na iyong tinanggap at narinig. Isagawa mo ang mga iyon, pagsisihan mo talikdan ang iyong mga kasalanan. Kapatid, naisip niyo ba kung bakit nais ng Panginoon na tayo dapat magsisi sa ating mga kasalanan? Naisip niyo ba yung bagay na iyon? Kung bakit nagiging eager ang Panginoon para sa atin na dapat natin pagsisihan ang kasalanan natin? Kasi alam ng Panginoon na mapupunta tayo ng impyerno. Alam ni Lord na tayong lahat ay mapupunta ng impyerno kung hindi tayo tatalikod sa ating mga pagkakasala. Higit sa lahat, ang Panginoon ay mahal kayo. Ganun na lamang ang pagmamahal ng Panginoon para sa atin. Alam niya yung hirap na dinanas na. Kung alam lamang ninyo yung hirap na dinanas ng ating Panginoon para lamang tayo matubos sa ating mga pagkakasala. Kung lubos yung pagkakakilala natin sa ating Panginoon, sinasabi nga sa aklat ng Lucas chapter 24 verse 7, ang anak ng tao ay kinakailangan ipagkahanulo sa mga makasalanan at ipahako sa krus. At sa ikatlong araw ay siya'y muling mabubuhay. So ang Panginoon, nag-alay siya ng buhay para sa atin. Para lang tayo matubos sa ating mga kasalanan. Kaya nga ang Panginoon, napaka-eager niya para sa atin na dapat tayo magsisi at tumalikod sa kasalanan. Kasi nga tayong lahat ay pinatawad na sa ating mga pagkakasala. Kaya nga sabi niya, sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. At upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos na marami.
Tinubos na tayo sa ating mga pagkakasala, mga kapatid. Kaya nga, Panginoon, ang layunin niya ngayon ay isave tayo hanggat nabubuhay tayo. Isave niya tayo upang sa gayon matupad ang pangako ng Panginoon para sa atin na tayong lahat ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga sinasabi dito, kahit siya likas at tunay na Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao at nang si Kristo ay maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Biruin niyo yung paghihirap ng ating Panginoon para lang masave kayo mula sa impyerno. Inialay niya ang kanyang buhay. Nagpakumbaba siya bilang anak ng Diyos. Nagkatawang tao si Kristo para sa atin, para lamang may-save tayo mula sa kasalanan, sa kamatayan, sa impyerno. Pero tayo, anong hinahangad natin sa buhay natin? Pagpapala sa buhay natin. May plano ang Panginoon para sa atin. Hindi pa tayo nandito sa mundong ito. Isinugo na ng Diyos ang kanyang anak na si Jesucristo. Ipinadala na niya ang kanyang anak para sa ating lahat sa henerasyong ito. Para na sa gayon, maging sa henerasyong ito, maranasan natin yung biyaya ng Diyos. Yung napakalaking pagmamahal ng Diyos para sa atin. Pero magiging ganap lang yan, yung pagpapala na yan doon sa langit, kung tayo dito sa mundong ito, pagsisisihan natin ang ating mga kasalanan. Kaya nga sabi sa Biblia, ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nilinis sa pamagitan ng dugo at walang kapatawaran ng kasalanan kung hindi sa pamagitan ng pag-aalay ng dugo. Pinatawad na tayong lahat sa ating mga kasalanan sa pamagitan ng pag-aalay ng dugo ng ating Panginoon. So wala na tayong kasalanan, pero ang tao ay patuloy pa rin sa paggawa ng kasalanan kasi nga hinahangad nila yung mga bagay sa mundong ito. Nilinis na tayo ng ating Panginoon. The more na naghahangad ka sa mga bagay sa salibutan, the more na nagkakasala ka sa harapan ng Panginoon. Dahil sa paghangad mo sa mga bagay na yan, mas iniibig mo ang sanlibutan kaysa sa Panginoon. Ang Panginoon, inihandog niya ang kanyang sarili para sa atin. So tayo man, ihandog natin ang ating sarili. Sa harapan ng Panginoon, buong-buo ihandog natin ang ating Panginoon. Sa harapan ng ating Panginoon, ang ating sarili. Yung paglilingkod natin. Isipin natin. Lahat ng ginagawa natin ito is pagpapasalamat sa Panginoon. Dahil sa habag at pagliligtas na ginawa ng Diyos para sa ating lahat. Kaya gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Kaya nga sa atin, ayaw niya na tayo'y mapunta ng impyerno. Gaano kalaki man yung problema na meron kayo, huwag niyong intindihin yan. Ang isipin niyo, mas malaki yung natanggap ninyo gantimpala sa Panginoon. Yun yung pinatawad kayo sa inyong mga kasalanan. Kung kayo'y naghahangad ng pagmamahal, huwag ninyong hangarin sa ibang tao dahil mas malaki ang natanggap ninyong gantimpala sa Panginoon. Yung pagmamahal mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Yung pinatawad ka sa iyong mga kasalanan. Kung nahihirapan ka man sa mga pagsubok na meron ka, huwag mong isipin yan. Mas malaki ang gantimpala na tinanggap mo sa Panginoon. Yung pinatawad ka niya sa iyong mga kasalanan. So sa mga bagay na meron ka ngayon na hinihingi, na hindi pa binibigay ng Panginoon, huwag mong intindihin yan. Kung hindi bigay sa iyo ng Panginoon, ang intindihin mo, mas malaki ang gantimpalang natanggap mo, pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Higit sa lahat, yung buhay na walang hanggan. Yun yung pinakamalaking gantimpala na tinanggap nating lahat, na tayong lahat ng mga makasalanan, na pinatawad sa kasalanan, tayong lahat ay tatanggap ng gantimpala ng buhay na walang hanggan doon sa langit. So nandito tayo ngayon para pasalamatan ng ating Panginoon. Nandito tayo ngayon para pakinggan ang kanyang mga salita. So huwag tayong mag-focus sa mga problema na meron tayo, sa mga pagsubok na meron tayo. Anong sabi ni Lord? Hindi pa humahantong sa pag-aalay ng dugo ang pakikipaglaban ninyo sa kasamaan. Wala pang pag-aalay ng dugo yung ginagawa natin. Ano lang ginagawa natin? Prayer lang. Nagdarasal lang tayo sa Panginoon, pero nagrereklamo pa tayo. Nasa ministry na nga tayo, ginagawa natin ang paglilingkod na ito, nagrereklamo pa rin tayo. Napakagaan na nga ng pamumuhay bilang mananampalataya. Kaya nga sabi ng Panginoon, hindi pa humahantong sa pag-aalay ng dugo ang ginagawa ninyo. Hindi tulad ng ating Panginoong Jesucristo. Dumanas siya ng hirap
pagkapako sa krus, inialay niya ang kanyang dugo para sa ating mga kasalanan. Tayo, sasabihin lang natin, Lord, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Napakasimple, di ba? Pero hindi natin magawa. Kasi nga, anong mas priority natin? Lord, bigay mo muna ang gusto ko. Lord, tugunin mo muna ang kahilingan ko bago ako maniwala sa iyo. Minsan, hihilingin natin, Lord, magbigay ka muna ng sign bago ako maniwala sa iyo. Hindi tayo naniniwala sa ating Panginoon. Kaya nga si Lord nagpapaalala sa atin na dapat muna tayong magsisi sa ating mga pagkakasala. Sabi nga sa Hebrew chapter 12 verse 24, lumapit kayo kay Jesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan. Ang dugo niyang dumanak ay may pangako na mas mabuting bagay kaysa sa isinisigaw ng dugo ni Abel. So ang ating Panginoon, lumapit kayo sa ating Panginoong Jesucristo na may pangako para sa ating lahat na mabuti. Ano yung mabuti na yun? Nangako ang Panginoon na babalik siya dito for the second time. Para ibigay niya sa atin yung pangako niya na buhay na walang hanggan. Ang sabi ng Panginoon, ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Amen. So paano tayo magiging tapat kung sa mga prayer pa lamang natin? Sukong-suko na tayo. Kung sa mga pagsubok pa lamang natin, sukong-suko na tayo. Kung sa ministry pa lang natin, sukong-suko na tayo. Kung sa pagsamba pa lang natin, tinatamad na tayo. Paano pa tayo pagdating sa langit? Sabi ni Lord, ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Sinasabi ng Biblia, ang pananampalataya ay mula sa umpisa hanggang sa dulo. Hindi sa umpisa lang. Kasi sa umpisa, mararamdaman mo yung biyaya ng Diyos eh. Pero kasunod ng biyaya na yan, kasi nakita na ng ibil, may pananampalataya ka na, papasok ng marami mga pagsubok. Daming pagsubok sa buhay mo. Kala mo biyaya dahil may pananampalataya ka na. Pero magugulat ka, punong-puno ng pagsubok sa pagsunod sa Panginoon. Kaya nga nagsalita ang Panginoon, ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Mas malalim yung salitang yun, ang manatiling tapat. So ibig sabihin, alam ng Panginoon, ang mga tao napakarupok. Magiging tapat kaya sila kung hindi ko tugunin sa kanilang panalangin? Magiging tapat kaya sila kung daranas sila na matinding hirap, mga karamdaman? Magiging tapat pa kaya sila kung wala ang biyaya ng Diyos? Mostly hindi. Kaya nga sinabi ko sa umpisa pa lamang, madalas ang mga tao kilala nila ang Diyos sa Diyos na biyaya. Kaya nga madalas ang mga Kristiyano lagapak, bumabagsak sila sa pananampalataya kasi nga yun ang priority nila, biyaya sa pananampalataya, bibigay ni Lord ang lahat ng gusto nila. Pero kung kayo'y maniniwala sa pangako ng Panginoon, biyaya doon sa karya ng langit. Lahat ng mga bahagi na yan, ano man ang meron kayo, makukontento kayo. Ano man mga meron kayo, wala man kayo makain, makukontento kayo sa bagay na meron kayo. Kasi naniniwala kayo doon sa langit, makakasama ko ang Panginoon. Dahil ang pangako ng Panginoon, anak, konting panahon na lang. Maghahanda ako ng mga kwarto sa inyo doon sa langit. Kapag naipaghanda ko na kayo, babalik ako, susunduin ko kayo at ibibigay lahat ng mga pangako para sa inyo. Batay sa inyong mga gawa. So mga kapatid, lumapit kayo sa akin. Kayong mga nahihirapan, sabi ng Panginoon. Kayong nabibigat ang lubha sa iyong pasanin. At kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pero kung may problema kayo, lumapit kayo kay Lord. Pangako ng Panginoon, alam ng Panginoon na tayo daranas ng mga pagsubok sa kabila ng pananampalataya. Kaya sabi ng Lord, pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo. Sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang loob, matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan. Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Lumapit tayo sa Kanya na may kababaang loob gaya ng sinabi niya. Lumapit tayo sa Kanya. Kaya't gumising kayo at pag-alabin ninyo ang inyong mga natatanging buhay upang hindi ito'y tuluyang mamatay. Nakikita kong hindi pagganap ang inyong nagawa sa paningin ng aking Ama. Kaya nga, alalahanin mo ang mga bagay na iyong tinanggap at narinig. Isagawa mo ang
isagawa mo iyon, pagsisihan mo, talikuran ng iyong mga kasalanan. Kung hindi ka gigising, pupunta ako diyan sa naggaya ng isang magnanakaw at hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating. Kaya nga mga kapatid, sa oras na tayo nang lalamig sa pananampalataya, ang nais ng Panginoon, alalahanin mo yung mga salitang iyong narinig. Alalahanin mo lahat ng aral na iyong narinig sa buhay mo. Pagsisihan mo, talikdan ang iyong mga kasalanan. Alam ni Lord, once na tayo humiling sa Kanya at hindi binigay, titigil na tayo sa mga ginagawa natin sa pananampalataya. Kapag tayo nanlamig na, titigil na tayo sa pagbabasa ng Biblia. Pag na tayo nanlamig na, tinatamad na tayo magdasal. Pag tayo nanlamig na, titigil na tayo sa ministry natin. Kasi nga, nanlalamig na tayo, hindi na binibigay ni Lord sa ating mga gusto natin. Pero ano sabi ni Lord? Anak, kung ikaw ay nabibigatan ng lubha, lumapit ka sa akin. Sabi ni Lord, ang utos ng Panginoon, alalahanin mo yung mga salitang iyong narinig. Isabuhay mo muli para ma-revive ka. Ulitin mo yung mga bagay na ginagawa mo noong una. Alam ni Lord kung paano yung sitwasyon na meron ka. Sa kabila ng mga problema mo, tatalikod na tayo. Pero ang gusto ni Lord, sa kabila ng problema na meron ka, isagawa mo pa rin ang mga salitang iyong narinig. Bibigyan kita ng kapahingahan. Ito'y pangako ng Panginoon para sa atin. Bibigyan kita ng isang pamatok na magaan. Ibig sabihin, anak, alalahanin mo, kasama mo ko saan ka man makarating. Alalahanin mo yung mga pangako ko para sa iyo. Na hindi kita pababayaan. Ang nais ko lang sa iyo ay pagsisihan mo, talikdan ng iyong mga pagkakasala. Alam niyo bakit? Dahil sa kasalanan, hindi makakilos ang Panginoon sa buhay natin. Hindi kayang gawin ng Diyos. Kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay. Pero, sa panahong ito, hindi tayo kayang patawarin ni Lord kung hindi tayo magsisisi. Para saan pang sinasabi ng Panginoon, magsisi ka at talikdan mo ang iyong kasalanan. Kung hindi na tayo kinakailangan pa magsisi sa kasalanan, kung lahat tayo makakapunta ng langit, na wala ang repentance, saan pa? Para saan pang sinabi ng Panginoon na magsisi ka at talikdan mo ang iyong kasalanan? Mapupunta ka ng impyerno. Kung kaya naman pa ng Panginoon na patawarin tayo sa ating mga kasalanan without repentance. Pero sabi nga ng Panginoon kay Job, kung kaya mo, maniniwala ako sa iyo. Magtitiwala ako sa iyo kung kaya mo makapunta ng langit na wala ang tulong ng Diyos. Pero dahil tayo sa harapan ng Diyos ay makasalanan tayong lahat, lahat tayo'y aasa sa ating Panginoon. Kaya nga sabi ni Lord, pag-alabin mo, yung nalalabi mo, buhay. Nang sa gayon, hindi ito tuluyang mamatay. Kung hindi mo gagawin na yan, ako na ang pupunta dyan. At hindi mo alam kung kailan darating yung kamatayan na meron ka. Once na dumating ang kamatayan, katulad ng patutuko sa inyo, ako binigyan lang ng second chance ng Panginoon para makabalik sa mundo. Paano? Kung kayo mismo hindi bigyan ng second chance ng Panginoon. Paano? Paano kung dumating ang kamatayan sa inyo na hindi kayo bigyan ng pagkakataon ng Panginoon? Sa impyerno ang bagsak natin. Kaya nga ang Panginoon, hanggat nabubuhay tayo, binibigyan tayo ng pagkakataon na pagsisihan at talikdan ng ating mga kasalanan. Ito na yung pagkakataon na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Ito'y biyaya na ating matatanggap mula sa Kanya. Biyaya na maituturing sa harapan ng Panginoon. Higit pa sa mga pagpapalang ating natanggap, yung tayo makapagsisi sa kasalanan. Higit pa sa mga bagay na meron tayo, yung maranasan natin sa buhay natin ng Panginoon. Dahil makakapunta tayo ng langit. Higit pa sa mga paghihirap na ginagawa nyo ngayon. Lahat ng bagay na pinaghirapan nyo dito sa mundong ito, yan ay walang kabuluhan once na dumating ang Panginoong Jesucristo. Kahit nagaano pa, katyaga sa mga pangarap na meron kayo, kahit makamtan nyo pa ang lahat ng bagay sa mundong ito, sinasabi ng Biblia, hindi nyo makakamtan ng buhay na walang hanggan. Kinakailangan ninyo ang Panginoon sapagkat ang Panginoon siyang daan, ang buhay na walang hanggan. Nasa Kanya ang buhay na walang hanggan. Nasa ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa Kanyang pangalan, tayong lahat ay mapapatahod sa ating mga pagkakasala. Sa Kanyang pangalan, tayo tumawag. Sa pangalan niya mismo, ipagkakalob sa atin yung pangako ng buhay na walang hanggan. So mga kapatid, sa oras na to, tayong lahat ay manalangin.
Lahat tayo tumawag sa ating Panginoon. Lahat tayo. Alam ko na may mga pangarap tayo sa buhay. Alam ko na may mga kahilingan tayo sa buhay na hanggang ngayon hindi pa tinutupad ng ating Panginoon. Alam ko na lahat tayo dumaranas ng mga pagsubok sa buhay natin na kung minsan nasisisi natin ang ating Panginoon sa sarili lang natin. Kaya nga mga kapatid, alalahanin niyo ang paalala ng Panginoon na dapat tayo magsisi sa lahat ng ating mga pagkakasala. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon. Napakinggan ninyo yung panawagan niya. Gaano niyo kakilala ang Panginoon sa buhay ninyo? Nararamdaman niyo ba siya sa buhay ninyo? Gaano niyo siya kakilala? Siya ba'y Diyos ng pagpapala para sa inyo? O siya'y Diyos na tagapagligtas para sa inyo? Kaya nga mga kapatid, una sa lahat, sabi ni Lord, hindi pa ganap ang nagagawa mo, kaya huwag mong ipagmalaki mga bagay na nagagawa mo ngayon. Huwag mong ipagmalaki na meron ka ng kayamanan, hindi mo na kailangan pa tumawag sa Panginoon. Huwag mong ipagmalaki mga bagay na meron ka. Sa harapan ni Lord, pagsisihan natin at talikdan ang ating mga kasalanan, mga kapatid. Sa harapan ni Lord, nais ni Lord na tayo magsisi sa ating mga kasalanan. Isipin natin kung gaano katapat ang Panginoon para sa atin. Isipin natin ang ginawa ng Panginoon nung siya'y mag-alay ng buhay para sa ating mga kasalanan. Tayong lahat ay tumawag sa ating Panginoon. Panginoon!